Isang gintong kuwentas kapalit ng hininga ng sariling manugang. Habang humahalahak si Luz Viminda sa gitna ng marangyang handaan, unti-unting nauubos ang lakas ni Elena sa madilim na sulok. "Wala kang kwenta, mamatay ka na!" Ang sigaw na bumasag sa katahimikan. Ngunit sa likod ng pintuan, may isang matang nagmamasid. "Handa ka na bang makita ang tunay na demonyo sa loob ng iyong tahanan? Sino ang pipiliin mo? Ang nanay na nagbigay sa iyo ng buhay o ang asawang nangangako ng katapatan hanggang kamatayan?" Magsisimula na ang pagtutuos. "Mamatay ka na sana nang matahimik na ang buhay namin dito. Masyado ka ng pabigat sa anak ko, Elena." Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na bumaon sa dibdib ni Elena. Mas masakit pa kaysa sa bawat ubo na nagpapakirot sa kanyang payat na katawan. Sa gitna ng kusina, nakaluhod siya sa malamig na sahig habang pilit na kinukuskos ang mga mansa sa tiles. Sa kabila ng panghihina at mataas na lagnat, pinilit niyang gumising ng maaga para ipagluto si Luz Viminda ng paborito nitong almusal. Ang akala niya, sa pamamagitan ng pagsisilbi, mababawasan ang galit ng kanyang biyenan. Ngunit nagkamali siya, napatigil ang kanyang mga kamay. Ang basahang hawak niya ay basa ng tubig at dumi. Kasing dumi ng tingin sa kanya ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Si Luz Viminda ay nakasuot ng bagong duster na galing sa perang, ipinadala ni Mateo. Perang dapat ay pambili ng maintenance na gamot ni Elena para sa kanyang mahinang puso. Nanigas ang buong katawan ni Elena nang makita niyang hawak ni Luz Viminda ang kanyang maliit na pitaka. Mula rito ay kinuha ng matanda ang ilang libong piso at abot langit ang niti habang kinakausap ang pamangkin nitong si Jojo sa kabilang linya ng telepono. "Oo, Jojo, huwag kang mag-alala. May panggastos na tayo para sa party mamaya. Maraming terang pinsan mo. Hindi niya malalamang, kinuha ko ito mula sa pambili ng gamot ng asawa niyang walang silbi." Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Elena. Ang bawat sentimo sa pitakang yon ay pinaghirapan ni Mateo sa ilalim ng init ng araw sa construction site. Tinitiis ang lahat para lang gumaling siya. Ngunit heto ang kanyang biyenan, ninanakaw ang kanyang pagkakataong mabuhay para lamang sa isang marangyang handaan. Nanginginig ang kanyang mga labi at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang pera. Ngunit tanging isang mahinang bulong lamang ang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. "Nanay, pakiusap. Kailangan ko po ang gamot na yan para kay Angelo. Para hindi siya mawala ng ina." Isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Luz Viminda. Ibinaba nito ang telepono at lumapit kay Elena. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Dinampot nito ang isang baso ng mainit na tubig sa mesa at dahan-dahang itinigis sa sahig na katatapos lang linisin ni Elena. "Huwag mo akong matawag-tawag na nanay. Dahil hinding-hindi kita tinanggap. Kung talagang mahal mo si Mateo at si Angelo, mamatay ka na lang. Mas makakatipid kami kung wala ka." Naramdaman ni Elena ang isang malakas na hapdi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit na pisikal, kundi dahil sa kawalang pag-asa. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila nauubos. Napahawak siya sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay kumakamot sa kahoy sa tindi ng sakit. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis niya sa bawat sampal at mura sa loob ng 5 taon, ay tila walang saysay. Bakit ba ang pagmamahal na ibinibigay niya ng buong puso ay lason ang ibinabalik sa kanya? Tumalikod na si Luz Viminda, bit-bit ang perang ninakaw nito. Habang iniwan si Elena na nakasalampak sa basang sahig, nag-iisa sa gitna ng katahimikan ng bahay na dati ay itinuturing niyang kanlungan. Ngunit na yon ay naging kabaong na dahan-dahang sumasara sa kanya. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan habang pinapanood ang sariling refleksyon sa tubig sa sahig. Hanggang kailan mo kayang ubusin ang sarili mo
para sa mga taong ang tanging hangad ay makita kang wasak. Narinig niya ang yabag ng paa ni Luz Viminda na pabalik sa kusina. Hindi ito ang tunog ng paghingi ng tawad. Ito ay tunog ng mas matindi pang pagdurusa. Hindi pa natatapos ang gabi. Isang pamilyar na tunog ng pagpihit ng susi sa pinto ang bumasag sa tensyon sa loob ng bahay. Ang bawat yabag ng sapatos sa sahig ay tila isang babala. Agad na nagbago ang anyo ni Luz Viminda. Ang kaninang mga matang puno ng pot ay biglang nagtubig, at ang boses na parang itak sa talim ay naging malambing at puno ng pag-aalala. Mateo? Anak, ikaw na ba yan? Salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Pumasok si Mateo na bakas ang pagod sa kanyang muka. Ang kanyang polo ay may mga mansapa ng semento at pawis, ngunit ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang asawa. Nay, bakit po kayo umiiyak? Nasaan si Elena? Kumusta po ang lagay niya? Mabilis na tanong ni Mateo habang ibinababa ang kanyang bag. Lumapit si Luz Viminda sa kanyang anak at hinawakan ang mga kamay nito, tila isang inang pasan ang buong mundo. Ay anak, pasensya ka na. Kanina ko pa pinipilit si Elena na kumain, pero ayaw niya talaga. Masama ang loob ko dahil kahit anong pagod ko sa pag-aalaga sa kanya, parang hindi sapat. Ang sakit-sakit na makita siyang ganyan. Naglakad sila patungo sa silid kung saan nakahiga si Elena. Ang silid ay madilim at amoy gamot. Pagkakita kay Mateo, pilit na bumangon si Elena. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. Tila gustong isigaw ang lahat ng katotohanang nakasakal sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na lumapit si Luz Viminda at inayos ang kanyang kumot. Oh Elena, dahan-dahan lang. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na masyadong maligalig. Heto na ang asawa mo, huwag mo na siyang bigyan pa ng alalahanin. Sabi ni Luz Viminda habang may kasamang madiin na pisil sa balikat ni Elena na tanging ang huli lamang ang nakaramdam. Mateo, uwi ka na. Ang tanging nasabi ni Elena. Ang boses ay halos pabulong. Hinalikan ni Mateo ang noo ng asawa. I'm here, mahal. Sorry kung natagalan ng uwi ko. Sabi ni nanay, hindi ka raw kumakain. Kailangan mong magpalakas para kay Angelo. Mateo, anak, singit ni Luz Viminda habang pinupunasan ang sariling luha na wala namang basa. Hayaan mo muna siyang magpahinga. Halika sa kusina, ipinagluto kita ng paborito mong sinigang. Kahit masakit ang mga tuhod ko sa katatayo buong araw para sa asawa mo, hindi ko matiis na hindi ka mapaglingkuran. Sumunod si Mateo sa kusina. Ang kanyang puso ay mabigat sa pagitan ng pag-aalala sa asawa at awa sa kanyang ina. Habang kumakain, patuloy ang pagkukwento ni Luz Viminda tungkol sa mga sakripisyo niya. Alam mo naman Mateo, di ba? Kahit kailan ay hindi kita pinabayaan. Simula nung iwan tayo ng tate mo, ako na ang gumawa ng lahat. Ngayon, pati ang pag-aalaga sa asawa mo, tinitiis ko. Pero anak, parang nauubos na rin ang lakas ko. Ang hirap kapag ang inaalagaan mo ay parang walang utang na loob. Nay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Alam ko pang hirap kayo. Bukas na bukas, bibili ako ng mas maraming vitamins at pagkain para sa inyong dalawa. Sagot ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagkilala sa utang na loob na palaging ipinapaalala sa kanya. Pagkatapos kumain, tumayo si Mateo para iligpit ang pinagkainan. Nang yumuko siya para pulutin ang isang tinidor na nahulog sa ilalim ng lamesa, may napansin siyang isang maliit na papel na nakasiksik sa pagitan ng binti ng lamesa at ng dingding. Marahil ay nahulog ito mula sa bulsa ng kanyang ina kanina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagtataka. Hindi ito resibo ng gamot. Hindi rin ito resibo ng pagkain. Isa itong resibo mula sa isang sikat na sanglaan at tindahan ng alahas sa bayan. Ang petsa ay ngayong araw lang. Ang halaga? Eksaktong 10,000 piso. Ang halagang ipinadala niya kahapon para sa heart monitor at maintenance ni Elena. Eksaktong sandaling iyon,
Naramdaman ni Mateo ang presensya ng kanyang ina sa kanyang likuran. Ang anino ni Luz Viminda ay lumaki sa pader ng kusina, tila isang higanteng nagbabantay. Ano yung hawak mo, Mateo? Ang boses ni Luz Viminda ay hindi na malambing. Ito ay naging malamig, kasing lamig ng bakal na dahan-dahang tumutusok sa hinala ng kanyang anak. Mabilis na ikinuyom ni Mateo ang kanyang palad, itinago ang lukot na resibo sa loob ng kanyang bulsa. Pinilit niyang pakalmahin ang bilis ng pintig ng kanyang puso, bagamat nararamdaman niya ang malagkit na pawis na namumuo sa kanyang noo. Wala, Nay. May nakita lang akong kalat sa ilalim ng mesa. Itatapon ko lang po. Mahinang sagot ni Mateo, hindi magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit si Luz Viminda ay hindi basta-basta mapapaniwala. Humakbang ito ng mas malapit, ang amoy ng mamahaling pabango na binili rin gamit ang pera ni Mateo ay humalo sa amoy ng sinigang na tila nagpapakulo sa sikmura ng lalaki. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Mateo, anak. Sa akin ka pa ba magsisinungaling? Ako ang nagluwal sa'yo. Alam ko bawat hininga mo. Ibigay mo sa akin ang papel na yan. Bumigat ang atmosfera sa loob ng kusina. Nararamdaman ni Mateo ang bigat ng resibo sa kanyang bulsa. Tila ba sinusunog nito ang kanyang balat? Alam niyang kapag inilabas niya iyon, tuluyan ng guguho ang imahe ng inang kanyang sinasamba. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang nagbago ang timpla ni Luz Viminda. Nagsimula itong humagulgol ng malakas, isang ingay na punong-puno ng grama na sapat na upang magising ang buong kabahayan. Diyos ko! Ganyan na ba ang tingin mo sa akin, Mateo? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko? Nakalimutan mo na ba noong naglalabada ako hanggang magdugo ang mga kamay ko para lang may maipambili ka ng kwaderno sa eskwelahan? Na yung matanda na ako, pagdududahan mo ako dahil sa isang pirasong papel? Nay, hindi po sa ganoon. Utang na loob, Mateo. Yan ang wala ka. Ibinigay ko ang buhay ko para sa'yo. Tapos ngayon, mas paniniwalaan mo pa ang hinala mo kaysa sa nanay mo? Tuloy-tuloy ang pagsalita ni Luz Viminda. Ang bawat salita ay may kasamang panunumbat na tila mga kadenang iginigapos sa leeg ni Mateo. Ito ang paborito niyang sandata, ang utang na loob. Ang tanging bagay na alam niyang hindi kayang baliin ng kanyang anak. Napayuko si Mateo. Ang galit na kanina ay nag-uumpisang mabuo ay muling natabunan ng matinding pagkakasala. Ito ang palaging nangyayari. Sa tuwing susubukan niyang magtanong, palaging itinatampal sa kanya ng kanyang ina ang lahat ng paghihirap nito noong bata pa siya. Samantala, sa kabilang dahon ng bahay, sa loob ng madilim na kwarto, dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Narinig niya ang bawat sigaw ni Luz Viminda. Gusto niyang bumangon. Gusto niyang pumunta sa kusina para protektahan ang kanyang asawa mula sa manipulasyon ng kanyang binan. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila hinihigop ng matinding panghihina. Napatingin siya sa ibabaw ng kanyang side table. Naroon ang botelya ng kanyang gamot na kabibili lang daw ni Luz Viminda kaninang hapon. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, napansin ni Elena ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa kanyang bato. Ang mga tableta sa loob ng botelya ay may ibang kulay at hugis kaysa sa dati niyang iniinom. Hindi ito ang gamot para sa kanyang puso. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Hingi yun si Mateo. Ang anino na pumasok ay mas maliit, mas tuso. Si Jojo, ang pamangkin ni Luz Viminda, ay nakatayo sa may pintuan, may hawak na baso ng tubig at may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Ate Elena, oras na para uminom ka ng gamot mo. Sabi ni tita, kailangang maubos mo ito para manahimik ka na ng tuluyan. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang pilit na iniaabot ang kanyang kamay sa alarm clock sa tabi niya. Umaasang makagawa ng ingay para marinig ni Mateo. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, mabilis na lumapit si Jojo at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso
Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang payat na balat. Huwag ka nang pumalag, ate. Para rin naman ito sa ikabubuti ng lahat. Isipin mo na lang, kapag wala ka na, hindi na mahihirapan si Mateo na magtrabaho para sa iyo. Sa kusina, narinig ni Mateo ang isang mahinang kalabog mula sa kwarto ni Elena. Akma siyang tatayo, ngunit mabilis na humarang si Luz Viminda sa kanyang daan. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa ilalim ng pekeng luha. Huwag mo akong talikuran habang kinakausap kita, Mateo. Hindi pa tayo tapos. Kung pipiliin mo ang asawa mo kaysa sa akin, ituring mo na ring patay ang nanay mo. Naipit si Mateo sa gitna ng dalawang magkaibang bagyo. Ang sigaw ng kanyang ina na sumasakal sa kanyang konsensya at ang katahimikan sa kwarto ng kanyang asawa na nagbibigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na takot. Uminom ka na, Elena. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mas mabuti pang matapos na ang lahat ngayong gabi. Ang boses ni Jojo ay parang bulong ng isang ahas. Malamig at walang pakiramdam habang inilalapit ang mga puting tableta sa nanginginig na labi ni Elena. Sa kabilang silid, naririnig pa rin ang hysterical na boses ni Luz Viminda na tinatambangan si Mateo ng mga sumbat. Ngunit dito sa loob ng madilim na kwartong ito, tanging ang takot ni Elena ang naghahari. Sa isang pagkakataon, parang huminto ang oras para kay Elena. Nakita niya ang kanyang sariling kamay na pilit, na itinataboy ang baso. Ngunit ang bawat daliri niya ay tila gawa sa mabigat na tingga. Ang bawat ubo niya ay humahapdi, at ang hangin ay hindi na umaabot sa kanyang mga baga. Ang pagsisikap niyang mabuhay para kay Angelo, ang kanyang munting anghel, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya bumibigay sa dilim. Jojo, anong ginagawa mo? Ang pinto ay bumukas ng malakas. Tumama sa dingding na naglika ng isang mapurol na tunog. Nakatayo roon si Mateo. Hingal na hingal, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa nakitang eksena. Ang kanyang ina ay nasa likuran niya. Hinihingal din at may bakas ng takot sa mga mata. Hindi takot para kay Elena, kundi takot na mabuking ang kanilang ginagawa. Mabilis na ibinaba ni Jojo ang baso at ang mga tableta sa side table. Agad itong nagpalit ng anyo. Ang mukha ay binalot ng kunwaring pag-aalala. Mateo, salamat at narito ka na. Biglang sumama ang pakiramdam ni Ate Elena. Sinusubukan ko lang siyang paunamin ng gamot pero mukhang ayaw niya. Lumapit si Mateo sa kama. Ang kanyang paningin ay nagpapalit-palit sa kanyang asawa at sa botelya ng gamot. Elena? Mahal, anong nangyayari? Hindi makapagsalita si Elena. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Pilit na itinuturo ang botelya gamit ang kanyang paningin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, Mateo, lason ang ibinibigay nila sa akin. Pero tanging isang mahinang ungal lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Ayan, nakikita mo na, Mateo? Singit ni Luz Viminda. Mabilis na pumasok sa loob ng kwarto at humawak sa braso ng kanyang anak. Sabi ko sa'yo, napakahirap niyang alagaan. Pati ang gamot na binili ko ng mahal, ayaw niyang inumin. Nag-aaksaya lang tayo ng pera sa babaeng ito. Kinuha ni Mateo ang botelya ng gamot. Pinagmasdan niya ang mga tableta sa loob. Tila may kung anong malamig na kamay ang humawak sa kanyang batok. Ang mga tabletang ito ay walang marka, hindi katulad ng mga heart maintenance na palaging iniinom ng kanyang asawa. Nay, bakit ganito ang hitsura ng gamot na ito? Iba ito sa dati. Tanong ni Mateo. Ang boses niya ay mababa at puno ng nagbabadyang bagyo. Ano bang alam mo sa gamot, Mateo? Sagot ni Luz Viminda. Ang boses ay tumataas na naman sa depensibong tono. Generic yan. Mas mura pero pareho lang ang talab. Sinisikap ko lang na pagkasyahin ang perang ipinapadala mo dahil napakamahal ng lahat ngayon. Pero Nay, 10,000 ang ipinadala ko. Sapat yun para sa branded na gamot at sa heart monitor? Mariing sabi ni Mateo. Naalala niya ang resibo ng alahas sa kanyang bulsa. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nagsisimulang magtagpi-tagpi sa kanyang isipan, na bumubuo ng isang larawang ayaw niyang makita. Biglang nabulunan si Elena. Isang tuyot na ubo ang kumawala sa kanya.
at isang bahid ng dugo ang lumabas sa kanyang mga labi. Nagkagulo sa loob ng kwarto. Mabilis na kinuha ni Mateo ang bimpo para linisin ang asawa, habang si Jojo at Luz Viminda ay nagkatinginan. Isang tinging puno ng lihim na usapan. Dalhin na natin siya sa ospital, Mateo. Sigaw ni Elena sa kanyang isipan. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang pangalan ng kanyang anak. Angelo. Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi kita iiwan, bulong ni Mateo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, tumingin siya sa kanyang ina nang may halong pagdududa na hindi na kayang itago ng kahit anong utang na loob. Kinuha ni Luz Viminda ang botelya ng gamot mula sa kamay ni Mateo nang hindi nito napapansin at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Hayaan mo na siya, Mateo. Magpahinga na tayo. Bukas na bukas, ako na ang magdadala sa kanya sa doktor. Magpahinga ka na, malayo ang binyahe mo. Nang lumabas na ang lahat sa kwarto at naiwan si Mateo na nakaupo sa tabi ni Elena, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Kinuha ni Mateo ang kamay ng asawa at naramdaman ang panginginig nito. Sa ilalim ng kama, may isang bagay na kumislap. Yumuko si Mateo at dinampot ang isang maliit na piraso ng foil ng gamot na nalaglag ni Jojo kanina. Binasa niya ang nakasulat sa likod nito. Hindi ito gamot sa puso. Isa itong malakas na uri ng pampatulog at pampakalma na bawal ibigay sa mga may sakit sa puso dahil sa matinding side effects nito. Nanigas ang buong pagkatao ni Mateo. Ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ay dahan-dahang pinapatay ang babaeng pinili niyang makasama habang buhay. Isang tanong ang nag-alingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatingin sa natutulog na si Elena. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang ina para sa pera? At gaano kalayo ang kayang gawin ng isang asawa para sa katarungan? Biglang narinig ni Mateo ang mahinang tawanan ni Luz Viminda at Jojo mula sa kusina. Tila nagdiriwang sa tagumpay ng kanilang panloloko. Ang bawat halahak nila ay tila mga pako na ibinabaon sa krus ng kanyang pasensya. Konting tiis na lang, Jojo. Kapag tuluyan ang nawala ang asawa ni Mateo, tayo na ang maghahari sa bahay na ito. Makukuha na natin pati ang titulo ng lupa sa probinsya na nakapangalan sa babaeng yan. Isang pirma na lang, at sa atin na ang lahat. Ang mga salitang iyon na binigkas ni Luz Viminda sa gitna ng mahinang hagikik sa kusina ay tila mga linta na sumisipsip sa huling bahagi ng katinuan ni Mateo. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo, karga ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Angelo, nakapapasok pa lang sa malayong bahagi ng kanyang kamalayan mula sa pagkakaidlip. Ang miyamay ng tadhana ay hindi mapagkakaila. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Mateo ang maliit na kamay ng kanyang anak. Isang kamay na kasing lambot ng bulak at punong-puno ng kawalang malay. Habang ang sarili niyang ina ay nagpaplano kung paano reresaykulin ang kamatayan ng kanyang asawa para sa pera. Ang init ng katawan ng bata ay kabaligtaran ng panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Daddy, bakit po umiiyak si Lola sa tawa? Pabulong na tanong ni Angelo. Ang boses ng bata ay nanginginig, at ang kanyang maliliit na daliri ay humigpit sa suot na t-shirt ni Mateo. Naramdaman ni Mateo ang isang malakas na bara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa langit kung bakit ang babaeng nagturo sa kanya ng unang dasal ay siya ring nagluluto ng impyerno para sa kanyang pamilya. Ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unting napupuno ng lason, hanggang sa maramdaman niya ang bawat patak nito sa kanyang mga ugat. Hindi yun tawa ng saya, Angelo. Halika, bumalik na tayo sa kwarto. Sagot ni Mateo. Ang boses ay halos hindi na makilala dahil sa tindi ng emosyong kinikimkim. Dinala niya si Angelo sa kama at naupo sa tabi nito. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lamp, nakita ni Mateo ang isang bakas ng pasa sa braso ng kanyang anak. Isang maliit na marka, ngunit para kay Mateo, ito ay isang malaking latay sa kanyang dangal bilang ama. Angelo, sabihin mo kay Daddy,
Saan galing ito? Mahinang tanong ni Mateo habang hinahaplos ang pasa. Yumuko ang bata. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata ni Angelo ay tila kumukulong asero na tumatama sa balat ni Mateo. Sabi po ni Lola, huwag ko raw sasabihin sa'yo. Kundi, ilalagay niya raw ako sa sako at itatapon sa ilog. Gaya ng ginawa niya sa mga gamot ni Mommy. Ang mundo ni Mateo ay tuluyang gumuho. Ang Bailonay ay tinitingala niyang pundasyon ng kanyang moralidad ay isa palang bulok na haligi na puno ng anay. Hindi lang ang kanyang asawa ang biktima, pati ang sarili niyang dugo, ang sarili niyang anak, ay binalot ng takot at pananakot. Ang bawat hitbi ni Angelo ay tila isang hatol sa kanyang pagkukulang. Daddy, wag mo po kaming iiwan ni Mommy. Takot po ako kay Lola. Palagi niyang sinasabihan si Mommy na mamatay na para hindi na kami pabigat. Sa mga sandaling iyon, ang utang na loob na palaging ibinibida ni Luz Viminda ay tuluyang naputol. Ang kadenang ginto na nagbali kay Mateo sa kanyang ina sa loob ng mahabang panahon ay naging isang kalawing na bakal na kailangan ng lagariin. Hindi na ito usapin ng pagiging mabuting anak. Ito ay usapin ng pagiging isang tao. Tumayo si Mateo. Ang kanyang muka ay kasing tigas na ng bato. Tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa baha ng luha sa loob ng bahay na yon. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong alam niyang magbabago sa kanilang lahat habang buhay. Hindi na tayo matatakot, Angelo. Pang-ako ni Daddy. Bulong niya sa hangin. Eksaktong sandaling iyon. Bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si Luz Viminda. May hawak na baso ng gatas at isang peking niti na hindi na kayang dayain ang mga matang nakakita na ng katotohanan. Oh, Mateo, bakit gising pa ang apo ko? Angelo, halika kay Lola. Iinumin na ang gatas para lumakas ka, sabi ni Luz Viminda sa malambing na tono. Ngunit ang reaksyon ni Angelo ang bumasag sa katahimikan. Ang bata ay mabilis na nagtago sa likod ni Mateo, nanginginig ang buong katawan at nagsimulang sumigaw ng walang tunog. Tanging ang takot sa kanyang mga mata ang nagsasalita. Tumingin ng diretso si Mateo sa kanyang ina. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya humingi ng paumanhin. Nay, anong klaseng gatas ba yan? Sigurado po ba kayong gatas lang ang nasa loob niyan? Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang ngiti sa mga labi ni Luz Viminda ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang ekspresyong kasing talim ng isang mamatay tao. Habang ang amoy ng malinamnam na litson at masarap na putahe ay humahalimuyak sa buong kabahayan, ang tanging nalalasahan ni Elena ay ang pait ng sarili niyang laway at ang tuyot na hangin sa loob ng madilim na silid. Sa labas, naririnig ang malalakas na halahak ng mga kamag-anak ni Luz Viminda, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato, at ang masiglang tugtugan na tila nanunuya sa katahimikan ng pagdurusa ni Elena at Angelo. Kain lang kayo mga pinsan. Huwag kayong mahihiya, marami pang pagkain. Galing yan sa pinaghirapan ng anak kong si Mateo para sa akin. Pagmamayabang ni Luz Viminda, ang boses niya ay nanghinghibabaw sa ingay ng handaan. Sa kabilang panig ng dingding, sa loob ng kwartong tila naging selda na, nakaupo si Mateo sa tabi ng kanyang asawa. Hawak niya ang isang baso ng tubig, ang tanging bagay na pinayagan ni Luz Viminda na ipasok sa silid dahil baka raw madumihan ang bagong sapin ng kama. Nakatingin siya kay Elena na lalong naging butot balat. Ang kanyang asawa ay nakatitig sa kisame. Ang mga mata ay malalim at walang buhay. Tila unti-unti nang tinatanggap ang kamatayan. Mahal, kahit konting tubig lang, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginhinig sa galit at awa. Mateo, si Angelo, nagugutom na ang bata. Mahinang sagot ni Elena,
Ang boses ay halos isang hininga na lang. Lumabas si Mateo ng silid. Ang kanyang puso ay kumukulo sa bawat hakbang. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Jojo na nilalantakan ng isang malaking hita ng manok habang tumatawa kasama ang ilang barkada nito. Ang mesa ay puno ng pagkain, mga pagkaing binili gamit ang perang dapat ay pambili ng gamot at gatas. "Oh, Mateo! Halika, kain ka na! Napakasarap nitong handa ni tita!" Aya ni Jojo, ang bibig ay puno ng pagkain. Hindi sumagot si Mateo. Kumuha siya ng isang plato at nagsimulang maglagay ng kanin at ulam para sa kanyang asawa at anak. Ngunit bago pa siya makabalik sa kwarto, isang kamay ang humarang sa kanya. Si Luz Viminda, na may hawak na baso ng alak at nakasuot ng bagong alahas, ay nakatingin sa kanya ng may pag-ismid. "Anong ginagawa mo, Mateo? Bakit mo dadalhan ng pagkain ng babaeng yan? Sabi ko sa'yo, masama ang pakiramdam niya at hindi siya dapat kumakain ng mabibigat. Masasayang lang yung pagkain, ibigay mo na lang sa mga bisita natin." "Nay, maghapon ang hindi kumakain si Elena. Pati si Angelo, hindi pa nag-aalmusal dahil sabi niyo ay mamaya na lang sa party." "Anak ko yun, Nay. Asawa ko si Elena." Mariing sabi ni Mateo. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. "Huwag mo akong sagot-sagutin ng ganyan sa harap ng mga tao, Mateo. Nakakalimutan mo na ba ang utang na loob mo? Ipinapahiya mo ako." Pasigaw na sabi ni Luz Viminda. Sapat na para lumingon ang ilang kamag-anak. "Ang asawa mong yan, nag-iinarte lang yan para makuha ang atensyon mo. Hayaan mo siyang magutom para matuto siyang rumespeto sa akin." Sa gitna ng tensyon, biglang lumapit ang isang malayong pinsan ni Mateo. Bit-bit ang isang tumpok ng buto ng litson. "Tita Luz, saan ko po itatapon ang mga tirang ito? Pwede na ba itong ibigay sa aso?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luz Viminda habang nakatingin ng diretso kay Mateo. "Ibigay mo na lang kay Elena. Tutal, sabi ni Mateo ay gutom na raw ang asawa niya. Baka sakaling mabusog siya sa mga tira-tira." Ang bawat salita ni Luz Viminda ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Mateo. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na pagmamahal ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagkamuhi na kasing pait ng lason. "Nay, sapat na po ito," mahinang sabi ni Mateo. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. "Sobra na po ang ginagawa niyo." Tumalikod si Mateo at bumalik sa kwarto nang walang dalang pagkain. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Pumasok siya at nakita si Angelo na nakayakap sa nanghihinang ina. Ang bata ay umiiyak ng walang tunog dahil sa takot na marinig ng kanyang lola. Naupo si Mateo sa sahig, sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang isang application. Sa loob ng ilang minuto, isang maliit na pulang ilaw ang nagsimulang kumislap sa itaas ng cabinet, nakatago sa loob ng isang lumang picture frame. Ito ang simula. Sa labas, nagpapatuloy ang tawanan at kainan. Ngunit sa loob ng silid na iyon, isang tahimik na panata ang binuo ni Mateo. Ang piging na ito ang magiging huling pagkakataon na magsasaya ang kanyang ina sa dusa ng kanyang pamilya. "Hayaan niyo silang tumawa ngayon," bulong ni Mateo sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ang screen ng kanyang phone na nagpapakita ng malinaw na video ng kanyang ina na kasalukuyang binubulungan si Jojo tungkol sa planong pagbebenta ng lupa ni Elena. Dahil ang bawat halahak nyo ay magiging ebidensya ng inyong pagkakasala. Ang cliffhanger ay hindi ang gutom, kundi ang katotohanan sa bawat segundong lumilipas. Ang bawat lihim na balak ni Luz Viminda ay dahan-dahan nang naisusulat sa isang hatol na hindi niya matatakasan. Sayang lang ang bawat pisong ginagastos mo sa gamot na yan, Mateo. Kahit ibuhos mo pa ang lahat ng kinikita mo, hindi nasisikatan ng araw ang asawa mong lantutay. Ang tinig ni Luz Viminda ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng madilim na pasilyo. Nakatayo siya roon, may hawak na isang basong alak habang pinapanood ang kanyang anak na maingat na iniaayos ang mga botelya ng gamot sa side table ni Elena.
Ang bawat salita ng matanda ay may kasamang amoy ng alak at panunuya, na tila ba ang kamatayan ng kanyang manugang ay isang paboritong palabas na hinihintay niyang matapos. Napatigil ang mga kamay ni Mateo. Ang lamig ng mga botelyang plastik ay nanunuot sa kanyang mga daliri. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang sikmura. Lumingon siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may bahid ng bagong tuklas na talas. Bakit niyo po sinasabi yan, Nay? Asawa ko si Elena, nanay siya ni Angelo. Gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Mahinang sagot ni Mateo, pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Gagaling? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Luz Viminda. Mateo, anak, gisingin mo ang sarili mo. Tingnan mo siya. Para na siyang bangkay na humihinga. Huwag mong sayangin ang kinabukasan mo at ang pera ko sa isang taong wala ng pag-asa. Hindi sumagot si Mateo. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa isang maliit na puting bote, ang maintenance na gamot na binili raw ni Luz Viminda kahapon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa halip na ang pamilyar na mapait at medyo maasim na amoy ng gamot sa puso ni Elena, isang kakaibang amoy ang humalik sa kanyang ilong. Amoy ng harina. Amoy ng gawgaw na hinaluan ng chalk. Dinampot ni Mateo ang isang tableta. Pinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang pinulbos ang gamot sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Napakadali nitong nadurog. Walang chemical na amoy, walang selyo ng laboratorio. Tanging puting pulbos lamang na walang buhay. Nay, bakit ganito ang gamot na ito? Bakit parang harina lang ito na binuo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at nagangalit na galit. Mabilis na lumapit si Luz Viminda. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapang-api, tungo sa pagiging depensibo. Ano bang pinagsasabi mo? Baka expired na yan. O baka naman fake yung nabili sa butika. Sinisi mo pa ako. Ako na nga itong nagpagod na bumili sa gitna ng init ng araw. Pero Nay, sa resibong nakita ko kahapon, jewelry store ang nakalagay, hindi butika. Diretsang sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim sa kanyang ina. Saglit na nabulunan si Luz Viminda sa sarili niyang laway. Ang kanyang mga mata ay ginalugad ang bawat sulok ng kwarto. Naghahanap ng kasinungalingang maisasagot. Jewelry? Yun ba? Yun yung ipinagawa kong hikaw para kay Elena. Gusto ko lang siyang pasayahin bago siya lumala. Ikaw talagang bata ka. Palagi mo nalang binibigyan ng mali siya ang mga ginagawa ko. Hikaw, Nay? Nasaan ang hikaw? Tanong ni Mateo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na bumibilis ang pagtibok. Nawala! Ninahaw siguro ng makakatulong dito. O baka naiwala ni Elena sa sobrang ulyanin. Sigaw ni Luz Viminda. Ang kanyang boses ay tumataas na naman para takpan ang kanyang kaba. Utang na loob, Mateo. Pagod na ako. Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka. Pero tandaan mo, ako ang nanay mo. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Lumabas si Luz Viminda ng kwarto. Padabog na isinara ang pinto na lumikha ng isang mapurol na tunog sa katahimikan ng gabi. Naiwan si Mateo sa tabi ng kanyang natutulog na asawa. Tiningnan niya ang pulbos sa kanyang kamay. Ang pulbos na dapat ay nagliligtas sa buhay ni Elena. Ngunit tila ito pa ang humihukay ng kanyang libingan. Yumuko si Mateo sa ilalim ng kama. Hinahanap ang isang bagay na itinago niya roon kanina. Kinuha niya ang isang maliit na trash bin na puno ng mga basura ni Luz Viminda mula sa kanyang kwarto. Sa ilalim ng mga balat ng candy at mga ginamit na tissue, may nakita siyang isang nakatuping papel. Isa itong laboratory report. Hindi ito para kay Elena. Ito ay isang report para sa isang Luz Viminda Cruz. Binasa niya ang resulta. Maayos ang lahat, maliban sa isang bagay. Ang presyon ng dugo.
Ngunit may sulat kamay sa likod ng papel, isang listahan ng mga presyo ng lupa sa probinsya at ang pangalan ng isang abogado. Ang pinaka-nakakagimbal ay ang petsa ng susunod na appointment. Bukas ng umaga, kasama ang isang Attorney Salvador para sa transfer of title. Nalamig ang buong katawan ni Mateo. Ang pagdududa ay hindi na lamang hinala. Ito ay isang planadong pagpatay sa paraang legal at medikal. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone, binuksan ang recording mula sa camera na itinago niya sa kusina. Sa screen, nakita niya ang kanyang ina at si Jojo na nagtatawanan habang binibilang ang mga bundle ng pera. Narinig niya ang boses ni Jojo. "Tita, paano kung biglang gumaling si Elena?" At ang sagot ng kanyang ina na yumanig sa kanyang buong pagkatao. "Huwag kang mag-alala, Jojo. Hanggat ako ang nagpapainom ng gamot sa kanya, hinding-hindi na siya gagaling. Siguraduhin mo lang na handa na ang semento para sa gagawin nating expansion ng garden, dun sa bahaging hindi agad makikita." Napabitaw si Mateo sa kanyang cellphone. Ang bawat piraso ng utang na loob na itinanim sa kanya ng kanyang ina ay tila mga tinik na isa-isang binunot sa kanyang puso, nag-iiwan ng mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. "Pirmahan mo na ito, Elena. Huwag mo nang hintayin na pati ang anak mo ay madamay sa katigasan ng ulo mo." Ang boses ni Jojo ay kasing talim ng isang labaha, habang inilalapit niya ang isang makapal na dokumento sa mukha ni Elena. Ang bawat salita ay may dalang pananakot na tila isang madilim na ulap na bumabalot sa maliit na kwarto. Sa labas, ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong. Ang mga patak nito ay lumilika ng isang tila walang katapusang ritmo ng kalungkutan. Nakahiga si Elena. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na maibukas dahil sa tindi ng panghihina. Ang kanyang kanang kamay ay pilit na iginagapos ni Jojo. Ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang payat na pulso. Sa kabilang panig ng kama, nakatayo si Luz Viminda. May hawak na stamp pad at isang panulat. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Tanging ang pagkagutom sa kapangyarihan at pera ang makikita sa kanyang mga mata. "Ano ba, Elena? Isang pirma lang ito. Pagkatapos nito, hindi ka na namin guguluhin. Magiging maayos ang buhay ni Angelo dahil may panggastos na kami para sa kanya," sabi ni Luz Viminda. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na tamis. Hindi ko pirpirmahan." Ang tanging lumabas sa mga labi ni Elena. Ang kanyang boses ay parang isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Sa kabilang panig ng pinto, sa loob ng banyo kung saan nagtatago si Mateo, ang bawat salitang naririnig niya sa pamamagitan ng kanyang cellphone ay tila isang latay sa kanyang kaluluwa. Ang screen ng kanyang phone ay nagpapakita ng bawat galaw ng kanyang ina at ni Jojo. Nakikita niya ang panginginig ng kamay ng kanyang asawa. Nakikita niya ang pagkaladkad ni Jojo sa kamay ni Elena patungo sa papel. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Mateo ay sumisigaw na lumabas at itigil ang kalapastangan ng ito. Ngunit alam niya, kailangan niya ng higit pang ebidensya. Kailangan niyang marinig ang buong plano. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay tila kasing bigat ng isang bato. "Jojo, bilisan mo! Baka dumating si Mateo!" Bulong ni Luz Viminda. Ang kanyang mga mata ay panakanakang tumitingin sa pinto. "Kapag nakuha na natin ang lupa sa Batangas, ibebenta natin ito agad. Kalahati sa'yo, kalahati sa akin. At ang babaeng ito, iwanan na natin sa isang pasilidad kung saan hinding-hindi na siya makikita ng anak ko." Ang golden moment ay dumating nang biglang pumasok sa eksena ang isang maliit na laruang sasakyan ni Angelo na naiwan sa sahig. Tinadyakan ito ni Jojo ng malakas, at ang tunog ng pagkabasag ng plastik ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Para kay Elena, ang laruang iyon ay simbolo ng kanyang anak, isang buhay na dinudurog ng mga taong dapat ay nagprotekta sa kanila. "Pakiusap. Wag. Si Angelo." Hitbi ni Elena. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumugulong patungo sa kanyang unan. "Huwag kang mag-alala sa bata, Elena.
Mas magiging masaya siya kapag wala ka na. Isipin mo na lang, isa kang malaking pabigat sa kanya at kay Mateo, patuloy ni Luz Viminda sa kanyang gaslighting. Ang mabuting ina ay marunong magsakripisyo. Pirmahan mo na ito para lumaya na silang dalawa sa iyo. Naramdaman ni Elena ang pagdampi ng malagkit at kulay asul na tinta sa kanyang hinlalaki. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Alam niyang kapag dumikit ang kanyang daliri sa papel na yon, mawawala na ang tanging proteksyong naiwan para sa kinabukasan ni Angelo. Sa banyo, halos mabasag ni Mateo ang kanyang sariling cellphone sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang panga ay masakit na sa tindi ng pagngangalit. Isang hakbang na lang, isang segundo na lang, at mawawala na ang lahat. "Jan, dahan-dahan lang ate! Ipatong mo na ang daliri mo rito," utos ni Jojo, habang pilit na iniaangat ang kamay ni Elena patungo sa dokumento. Ang bawat kaluskus ng papel ay tila tunog ng isang kontrata sa impyerno. Ang kamera ay nakatutok sa dulo ng daliri ni Elena na 1 pulgada na lang ang layo sa puting papel. Ang hininga ni Mateo ay tumigil. Ang ulan sa labas ay tila tumigil din sa pagsaksi sa krimeng ito. "Ayan na, malapit na," bulong ni Luz Viminda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Ngunit bago pa man dumapo ang daliri ni Elena, narinig ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay mula sa kusina. Isang sadyang ingay na ginawa ni Mateo bago siya lumabas. Napatigil sina Jojo at Luz Viminda. Ang takot ay agad na pumalit sa kasakiman sa kanilang mga mukha. "Sino yon?" tanong ni Jojo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang cliffhanger ay hindi lamang ang muntik ng mapirmahang papel, kundi ang tanong kung handa na ba si Mateo na harapin ang mga demonyo sa loob ng kanyang tahanan bago huli ang lahat. "Sa tingin mo ba, Mateo, ay may itatago pa ako sa iyo? Ang tanging hangad ko lang ay ang katahimikan ng ating pamilya." Ang boses ni Luz Viminda ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Mateo, bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng kanyang respeto. Nakatayo si Mateo sa hamba ng pinto ng silid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang silid ay amoy tinta at amoy ng isang mabulok na sikreto. Nakita ni Mateo ang mabilis na pagtatago ni Jojo sa makapal na dokumento sa ilalim ng una ni Elena. Nakita niya ang pawis na namumuo sa noo ng kanyang pinsan at ang mabilis na pagbabago ng anyo ng kanyang ina. Mula sa pagiging isang mapang-aping kontrabida, tungo sa isang inang tila pagod na pagod sa pag-aalaga. "Mateo, kanina ka pa ba dyan? Nagulat naman kami sa ingay sa kusina," sabi ni Luz Viminda, habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang duster. "Akala ko ay natutulog ka na. Heto kami ni Jojo. Sinusubukan lang naming aliwin si Elena dahil tila hindi siya makahinga ng maayos kanina." Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa kanang kamay ni Elena. Doon, sa maputla at nanginginig na hinlalaki ng kanyang asawa, ay may bakas ng asul na tinta mula sa stamp pad. Ang asul na iyon ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan. Isang mansa ng kataksilan na hindi na kailanman mabubura ng kahit anong paliwanag. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, na tila may isang libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat sakripisyo niya sa abroad, ang bawat gabing hindi niya itinulog para lang makapagpadala ng pera, ay nauwi sa eksenang ito. Ang kanyang sariling ina. Pilit na ninanakaw ang kinabukasan ng kanyang pamilya, habang ang kanyang asawa ay nag-aagaw buhay. "Anong tinta yan sa kamay ni Elena, Nay?" tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa, kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan, ngunit punong-puno ng nagbabadyang unos. "Ah, yan ba?" Mabilis na sagot ni Luz Viminda, hindi man lang kumukurap.
Nagstampad kami ni Angelo kanina. Naglalaro lang ang bata. Siguro ay nadampian ng nanay niya nang haplusin siya ng apo ko. Alam mo naman ang batang yon, napakamalikot. Isang miyamanang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Sa screen ng kanyang cellphone na nakatago sa kanyang bulsa, malinaw niyang nakita kanina kung paano pilit na idiniin ni Jojo ang daliri ni Elena sa papel. Ang kasinungalingan ng kanyang ina ay tila isang malaking pader na dahan-dahang gumuguho sa harap niya. Lumapit si Mateo sa kama at kinuha ang kamay ni Elena. Maingat niyang pinunasan ang asul na tinta gamit ang kanyang sariling panyo. Ang golden moment ay nang maramdaman niya ang mahinang pisil ni Elena sa kanyang daliri. Isang hiling ng saklolo, isang pagkapit sa natitirang pag-asa. Sa mga sandaling yon, hindi na nakita ni Mateo ang kanyang asawa bilang isang may sakit. Nakita niya ito bilang isang mandirigmang pilit na binabasag ang kadena ng pang-aapi. Jojo, lumabas ka muna. May pag-uusapan lang kami ni nanay. Utos ni Mateo, hindi tumitingin sa kanyang pinsan. Pero Mateo, gabi na. Pagrereklamo ni Jojo. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Mateo ang nagpatahimik sa kanya. Mabilis na lumabas si Jojo. Bit-bit ang takot na hindi na niya maitago. Naiwan ang mag-ina sa loob ng silid. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang paghinga ni Elena at ang pagtilaok ng manok sa malayo, na tila hudyat ng isang mahabang gabi ng pagtutuos. Huling pagkakataon na ito, bulong ni Mateo habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Luzviminda. Ibigay niyo sa akin ang papel na itinago ni Jojo sa ilalim ng unan. Nanigas si Luzviminda. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader. Anong papel? Mateo, nagpapaniwala ka na naman sa mga imahinasyon mo. Utang na loob, anak. Igalang mo naman ang nanay mo. Igalang? Inilabas ni Mateo ang kanyang cellphone at itinapat sa mukha ng kanyang ina. Ito ba ang respeto na gusto niyo, Nay? Ang makita ko kayo sa screen habang pinapatay niyo sa takot ang asawa ko para sa isang pirasong lupa? Ang cliffhanger ay hindi ang galit ni Mateo, kundi ang biglang pagbabago ng aura ni Luzviminda. Sa halip na humingi ng tawad, bigla itong tumawa ng nakakakilabot at humablot ng isang maliit na botelya mula sa kanyang bulsa. Ang botelyeng naglalaman ng gamot ni Elena. Sige Mateo, isumbong mo ako. Pero siguraduhin mong mabilis ang ambulansya. Dahil sa oras na bitawan ko ang botelyeng ito at mabasag sa sahig, wala nang matitirang pag-asa para sa asawa mo. Isumbong mo ako, Mateo! Sige, tawagan mo ang mga pulis! Pero tandaan mo, sa oras na pumasok sila sa pintong yan, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo dahil sa pananakit sa sarili mong ina. Ang bawat salita ni Luzviminda ay tila mga talsik ng kumukulong mantika. Sa isang iglap, binitawan niya ang botelya ng gamot, hindi para mabasag, kundi para ihagis ito ng malakas sa kabilang panig ng silid, kung saan tumama ito sa dingding bago gumulong sa ilalim ng cabinet. Kasabay nito, ang matanda ay biglang bumagsak sa sahig, humawak sa kanyang dibdib, at nagsimulang magpakawala ng mga hiyaw na tila ba siya ang biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Saklolo! Tulungan niyo ako, ang anak ko, ang sarili kong anak, pinapatay ako! Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang bilis ng pagpapalit ng anyo ng kanyang ina ay mas mabilis pa sa pagkurap ng mata. Nakita niya kung paano sadyang ginulo ni Luzviminda ang kanyang buhok at kinalmot ang sariling braso para magmukhang may bakas ng pakikipaglaban. Ang Injustice Engine ay muling gumagana. Ang paggawa ng maling katotohanan upang baligtarin ang sitwasyon. Ang bawat sigaw ni Luzviminda ay tila mga martilyo na nagpapaguho sa katahimikan ng gabi. Mula sa labas, narinig ni Mateo ang mabilis na yabag ng mga paa na papalapit sa silid. Ang mga kamag-anak na kanina lang ay nagkahatuwaan sa handaan ay naguunahang pumasok sa pangunguna ni Jojo na may bakas ng malisya sa mga mata. Mateo! Anong ginawa mo kay tita? Sigaw ni Jojo, habang mabilis na lumalapit sa nakasalampak na matanda. Diyos ko, Tita Luz!
Bakit ka may sugat? Mateo, wala ka talagang utang na loob. Pagkatapos kanyang palakihin, ganito ang igaganti mo sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang mga tingin nila kay Mateo ay punong-puno ng paghatol at puot. Napakawalang hiya naman. Bulong ng isang tiyahin. Dahil lang sa asawang sakitin, sasaktan ng sariling ina. Naramdaman ni Mateo ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Gusto niyang ipakita ang cellphone. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Ngunit ang ingay ng paninisi sa loob ng silid ay tila isang malakas na agos na lumulunod sa kanyang boses. Ang gaslighting ni Luz Viminda ay umabot na sa rurok nito. Ginagamit niya ang moralidad ng lipunan upang gawing kriminal ang sarili niyang anak. Anak? Mateo, bakit mo sa akin ginawa ito? Hikbi ni Luz Viminda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila ba nag-aagaw buhay? Gusto ko lang namang makatulong. Gusto ko lang alagaan si Elena. Sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ni Mateo ang mahinang paghila sa dulo ng kanyang pantalon. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Angelo, ang kanyang maliit na anak, na nakatago sa ilalim ng gilid ng kama. Ang bata ay nakatakip ang mga tainga, ang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang nakatingin sa kanyang lola na umaakting sa sahig. Ang golden moment ay nang mantagpo ang mga mata ng mag-ama. Ang kawalang malay ng bata ang nagbigay kay Mateo ng isang malamig na katinuan sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Daddy, bakit po nagsisinungaling si Lola? Pabulong na tanong ni Angelo, sapat lamang para marinig ni Mateo. Ang tanong na iyon ng kanyang anak ang naging tila isang malamig na tubig na gumising sa diwa ni Mateo. Hindi niya kailangang makipagsumbatan. Hindi niya kailangang makipagsigawan. Dahan-dahan niyang kinuha ang remote control ng telebisyon sa loob ng silid, isang smart TV na konektado sa kanyang wireless network. Nay, tumayo na po kayo riyan, mahinang sabi ni Mateo. Ang boses niya ay kasing talim ng isang operasyon. Tapos na ang palabas niyo. Hindi pinansin ni Luz Viminda ang kanyang anak. Mas lalo pa nitong ginalingan ang pag-iyak, umaasang makukuha ang buong simpatya ng mga tao. Tingnan niyo, pati ang konsensya niya wala na. Pinalalayas niya ako sa sarili kong bahay. Ngunit sa isang pindot ni Mateo, ang malaking screen ng telebisyon sa dingding ay biglang bumukas. Ang ingay sa loob ng silid ay biglang napalitan ng isang nakabibingeng katahimikan nang ang muka ni Luz Viminda at Jojo ang lumitaw sa screen. Hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga mamatay tao. Ang video na ipinapakita ay ang eksena kanina lamang sa kusina. Kung paano hinaluan ni Luz Viminda ng harina ang gamot ni Elena habang tumatawa. At ang pag-uusap nila ni Jojo tungkol sa expansion ng garden sa ibabaw ng libingan ni Elena. Ang bawat halahak ni Luz Viminda sa video ay tila mga sampal na dumadapo sa mukha ng mga taong kanina lang ay kumakampi sa kanya. Ang mga kamag-anak ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga mukha ay nabalot ng kilabot at pandidiri. Naniga si Luz Viminda sa sahig. Ang kanyang mga peking hikbi ay biglang natigil. Ang kanyang mga mata na kanina ay punong-puno ng luha ay naging dilat sa matinding gulat habang pinapanood ang sariling kataksilan na nakatampal sa malaking screen. Mateo, i-off mo yan! Mateo! Sigaw ni Jojo, akmang susugurin ang telebisyon. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng dalawang lalaking kamag-anak na kanina ay kampi sa kanya. Hindi pa yan ang lahat, sabi ni Mateo, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim sa kanyang ina. Nay, alam niyo ba kung anong gamot ang nakalagay sa botelyang itinapon niyo sa ilalim ng kabinet? Hindi yan ang harinang ginawa niyo. Pinalitan ko na yan kanina ng tunay na gamot ni Elena bago kayo pumasok. Ang cliffhanger ay hindi ang pagkabulder ng video, kundi ang biglang pagpasok ng isang hindi inaasahang panauhin sa pinto ng silid. Isang taong may hawak na handcuff at isang warrant. Habang ang tinig ni Luz Viminda ay pumalahaw nang makita ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa pulis. Ang kanyang sariling abogado na hawak ang mga dokumentong sadyang nilagdaan ni Mateo
para bitaguin sila. Mateo, anak, nakakamali ka. Huwag kang maniwala sa mga nakikita mo. Baka gawa-gawa lang yan ng mga kaaway ko para sirain tayo. Ang tinig ni Luz Viminda ay wala na ang tamis. Ito ay naging isang desperadong gasgas na tunog, katulad ng isang sirang plaka na pilit na inuulit ang isang kasinungalingan. Nakatayo pa rin siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo ang telebisyon. Ang mist of distrust na binuo niya sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang nalulusaw sa ilalim ng matalim na liwanag ng screen. Pumasok ang dalawang pulis. Ang kanilang mga uniforme ay basang-basa ng ulan na nagdadala ng amoy ng malamig na gabi sa loob ng mainit at mapanghing silid. Kasunod nila si Attorney Salvador, ang abogado nung akala ni Luz Viminda ay katuwang niya sa pandarambong. Attorney Salvador, tulungan mo ako! Ang anak ko nabaliw na! Gumagawa siya ng mga peking video para ipakulong ako! Sigaw ni Luz Viminda, akmang kakapit sa braso ng abogado. Ngunit humakbang paatras si Attorney Salvador. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng batas na kanyang kinakatawan. Mawalang galang na Ginang Cruz. Ngunit ang mga dokumentong dinala ko rito ay hindi para sa transfer of title. Ito ay mga sworn statement mula sa mga botika at tindahan kung saan mo sinubukang ibenta ang mga gamot ni Elena. Si Mateo ay nakipag-ugnayan sa akin noon pamang nakaraang linggo nang mapansin niya ang mga bawas sa bank account niya na hindi tumutugma sa resibo. Naniga si Jojo sa sulok, pilit na nagtatago sa likod ng isang cabinet, ngunit mabilis siyang nahawakan ng isang pulis. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang malamig at pinal na tunog ng katarungan. Mateo! Ako ang nanay mo! Walang anak na nagpapakulong sa sariling ina! Pasigaw na panunumbat ni Luz Viminda. Ang kanyang mukha ay namumula na sa tindi ng hiya at galit. Utang na loob, Mateo! Ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo! Lumapit si Mateo sa kanyang ina. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa huling paalam sa imahe ng inang kanyang minahal. Nay, ibinigay niyo ang buhay niyo para sa akin. Pero ngayon, kinuha niyo ang buhay ng asawa ko. Ang utang na loob ay hindi lisensya para pumatay at magnakaw. Mahinang sabi ni Mateo. Ang boses niya ay punong-puno ng emotional pacing. Mabagal, masakit, ngunit tiyak. Ang perang ninakaw niyo, mapapalitan ko sa pagtatrabaho. Pero ang tiwala ko? Nay, isinama niya yan sa pagtatapon niyo sa mga gamot ni Elena. Ang golden moment ay nang lumapit si Angelo kay Mateo, bitbit ang isang baso ng tubig. Inabot ito ng bata sa kanyang ama, ngunit ang tingin nito ay nakatutok kay Luz Viminda. Lola, huwag mo na po kaming saktan. Sabi po ni Daddy, ang mga bayani ay hindi nagsisinungaling. Ang mga salita ng bata ay tila isang huling hatol na bumasag sa matitigas na pader ni Luz Viminda. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang mga kamag-anak na kanina ay nakikikain ay dahan-dahang lumabas ng silid. Dala ang bigat ng katotohanang sila ay naging saksi sa isang demonyong nagsuot ng maskara ng isang banal na ina. Dalhin na sila, utos ng opisyal ng pulisya. Habang hinihila si Luz Viminda at Jojo palabas ng bahay sa gitna ng malakas na ulan, ang bawat hakbang nila sa putikan ay tila sumasabay sa pintig ng puso ni Elena na dahan-dahang kumakalma. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang biglang ingay ang nanggaling sa gilid ng kama ni Elena. Ang heart monitor na lihim na binili at ikinabit ni Mateo ay biglang nagpakawala ng isang mahaba at matinis na tunog. Isang tunog na hindi tumitigil. Isang tuwid na linya sa screen na nagpahiwatig na ang pagod na puso ni Elena ay sumuko na sa gitna ng kaguluhan. Elena, mahal, huwag na yun! Sigaw ni Mateo,
habang mabilis na lumalapit sa asawa. Ang cliffhanger ay hindi ang pag-aresto kay Luz Viminda, kundi ang tanong kung sapat ba ang katarungan upang ibalik ang hiningang dahan-dahang nawawala sa mga bisig ni Mateo. Habang ang anino ni Luz Viminda ay naglalaho sa dilim ng sasakyan ng pulis, ang huling nakita ni Mateo ay ang maputlang mukha ni Elena na tila isang kandilang nauupos sa gitna ng bagyo. Hindi sapat ang katarungan kung ang kapalit nito ay ang huling hininga ng babaeng kaisa ng iyong puso. Ang matinis at walang katapusang tunog mula sa heart monitor ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa pandinig ni Mateo, pumuputol sa anumang saya na dulot ng pagkakaaresto sa kanyang ina. Habang hinihila ng mga pulis si Luz Viminda palabas sa gitna ng unos, si Mateo naman ay mabilis na lumuhod sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang pulso sa leeg ni Elena. Malamig. Napakalamig ng balat ng kanyang asawa. Kasing lamig ng ulan na humahampas sa bintana. "Elena! Mahal! Huwag! Huwag mo akong iwan! Lumaban ka!" Sigaw ni Mateo. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pait. Ang boses ay pumapaw sa tindi ng desperasyon. Sinimula niyang ipump ang dibdib ni Elena. 1, 2, 3. Ang bawat diin ng kanyang mga palad sa payat na katawan ng asawa ay tila isang panalangin na ayaw dinggin ng langit. Sa gilid ng silid, nakatayo si Angelo. Ang maliit na bata ay nakahawak sa hamba ng pinto. Ang mga mata ay ng lalaki sa takot, habang pinapanood ang kanyang ama na pilit na ibinabalik ang buhay sa isang katawang tila sumuko na. "Daddy, gisingin mo po si Mommy." Sabi niya, babasahan niya pa ako ng kwento. Pabulong na hikbi ni Angelo. Ang boses ng bata ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa natitirang katinuan ni Mateo. "Attorney Salvador, ang ambulansya! Nasaan na ang ambulansya?" Hiyaw ni Mateo nang hindi tumitigil sa pag-CPR. "Pabalik na sila, Mateo. Konting tiis pa," sagot ng abogado mula sa labas. Ang boses ay nahahaluan ng ingay ng sirena ng pulis na dahan-dahang lumalayo. Nararamdaman ni Mateo ang bawat budol ng pawis na humahalo sa kanyang mga luha, pumapatak sa mukha ni Elena. Sa mga sandaling iyon, pumasok sa kanyang isipan ang bawat sandali ng kanilang pagsasama. Ang kanilang simpleng kasal, ang unang tawa ni Angelo, at ang mga pangako nilang sabay na tatanda. Ang lahat ng iyon ay tila mga anino na dahan-dahang nilalamon ng tuwid na linya sa screen ng monitor. Isang golden moment ang naganap nang biglang gumalaw ang daliri ni Elena. Tila pilit na inaabot ang kamay ni Mateo sa huling pagkakataon. Isang mahinang singhap ang kumawala sa mga labi ng babae, isang hiningang puno ng pagdurusa, ngunit may kasamang pilit na pagkapit sa buhay. Narinig ang malakas na pagpreno ng sasakyan sa labas. Ang mga paramedics ay mabilis na pumasok sa silid, bit-bit ang kanilang mga kagamitan. Itinulak nila si Mateo palayo upang bigyang daan ang kanilang operasyon. "May mahinang pulso, ihanda ang oxygen. Bilisan natin, bumabagsak ang vital signs niya." Utos ng isang medic. Binuhat nila si Elena patungo sa stretcher. Habang inilalabas ang kanyang asawa, napatigil si Mateo sa gitna ng sala. Nakita niya ang mga tirang pagkain mula sa handaan ni Luz Viminda na nakakalat pa rin sa mesa. Ang litson, ang mga mamahaling alak, at ang mga regalong binili gamit ang perang dapat ay pambili ng gamot ni Elena. Ang lahat ng karangyahang iyon ay tila mga basura sa harap ng buhay na kasalukuyang itinataya sa loob ng ambulansya. Sumakay si Mateo sa ambulansya. Karga si Angelo na hindi na tumitigil sa pag-iyak. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan sa gitna ng baha at dilim, tinitigan ni Mateo ang mukha ni Elena na ngayon ay nababalutan ng oxygen mask. Ang bawat tunog ng sirena ay tila isang paalala na sa labas ng mundong ginawa ng kanyang ina, may isang laban na kailangan niyang ipanalo. Ang laban para sa kinabukasan ng kanyang tunay na pamilya. Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod si Elena sa intensive care unit.
ICU. Naiwan si Mateo at Angelo sa labas. Nakaupo sa malamig na silya ng waiting room. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa bigat. Maya-maya, lumapit ang isang nurse kay Mateo. Ang mukha ay seryoso. Kayo po ba ang asawa ni Ginang Elena Cruz? Opo, nurse. Kumusta po siya? Ligtas na ba ang asawa ko? Mabilis na tanong ni Mateo. Ang puso ay tila tatalon sa kanyang lalamunan. Tumingin ang nurse sa clipboard bago muling tumingin kay Mateo. Stable na po ang kanyang tibok ng puso, pero may nakita kaming kakaibang substance sa kanyang dugo na hindi tumutugma sa anumang gamot na dapat niyang inumin. Kailangan naming malaman kung ano ang eksaktong ibinigay sa kanya sa loob ng huling 24 na oras dahil maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang mga organo. Nanlamig si Mateo. Naalala niya ang buteleng itinapon ni Luz Viminda sa ilalim ng cabinet. Ang butelyang akala niya ay napalitan na niya. Ngunit tila may isa pang lihim na hindi pa niya natutuklasan. Ang cliffhanger ay hindi lamang ang kalagayan ni Elena, kundi ang biglang pagtunog ng cellphone ni Mateo. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses na kasing lamig ng yelo ang nagsalita mula sa kabilang linya. Ang boses ni Jojo, na tila nakatakas o may itinatago pang alas. Mateo, akala mo ba tapos na ang lahat? Tingnan mo ang ilalim ng una ni Angelo. May iniwan kaming regalo doon bago kami umalis. Walang mas masakit pa sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay siya palang naghahanda ng iyong libingan. Ang boses ni Jojo sa kabilang linya ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Malamig, walang kaluluwa, at punong-puno ng pagbabanta. Habang nakatayo si Mateo sa malamig na hallway ng ospital, naramdaman niya ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang hawak niyang cellphone ay tila naging isang pirasong yelo na nagpapamanhid sa kanyang palad. Sa kanyang tabi, si Angelo ay mahimbing na natutulog sa silya. Yakap-yakap ang kanyang maliit na backpack na naglalaman ng kanyang paboritong unan at kumot na kinuha ni Mateo bago sila lumisan sa kanilang bahay. Ang kawalang malay ng bata ay kabaligtaran ng dilim na bumabalot sa puso ni Mateo sa mga sandaling iyon. Hayop ka, Jojo. Nasaan ka? Akala ko ba ay huli na kayo ng mga pulis? Gigil na bulong ni Mateo. Ang kanyang panga ay halos magdugo sa tindi ng pagngangalit. Isang mahinang tawa ang sumagot sa kanya. Masyado ka rin naging kampante, pinsan. Akala mo ba ay ganoon kadaling tapusin ang lahat? Ang regalo sa ilalim ng una ni Angelo. Siguraduhin mong hindi mo ito hahawakan ng walang proteksyon. Isang maling galaw, at hindi lang si Elena ang mawawala sa iyo. Mabilis na ibinaba ni Mateo ang telepono at dahan-dahang kinuha ang backpack mula sa kandungan ng kanyang anak. Maingat niyang binuksan ang zipper nito. Ang kanyang hininga ay tila huminto nang makita ang maliit na una ni Angelo. Sa ilalim nito, may isang maliit at transparent na plastic na naglalaman ng isang basag na botelya ng gamot. Ang botelyang may parehong label ng gamot na pinalitan ni Luz Viminda. Ngunit may kasamang isang itim na pulbos na hindi pamilyar sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Ang mist of distrust ay muling lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito hinala. Ito ay isang direktang pag-atake sa kanyang anak. Sa loob ng plastic, may isang sulat kamay na nakasulat sa likod ng isang lumang litrato ni Mateo noong bata pa siya. Ang lason ay hindi lamang para sa asawa mo, kundi para sa bawat alaala ng pagiging anak mo. Daddy, bakit po kayo umiiyak? Nagising si Angelo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa sa antok. Nakita niya ang kanyang daddy na hawak ang kanyang backpack at may tumutulong luha sa mga mata nito. Agad na itinago ni Mateo ang plastic sa kanyang bulsa at pilit nang ngumiti, bagamat ang kanyang puso ay tila dinudurog ng isang malaking bato. Wala lang ito, Angelo. May napuwing lang si Daddy. Halika, bumalik ka na sa pagtulog. Mahinang sabi ni Mateo
habang hinahaplos ang buhok ng anak. Eksaktong sandaling yon, lumabas ang doktor mula sa ICU. Ang mukha nito ay bakas ang matinding pag-iisip. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang backpack. Mr. Cruz, may natuklasan kami. Ang substance na nakita namin sa dugo ni Elena ay hindi lamang isang pampatulog. Ito ay isang uri ng industrial chemical na dahan-dahang nagpapatigil sa pagdaloy ng oxygen sa puso. At ayon sa aming pagsusuri, hindi ito naibigay sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Matagal na siyang nilalason sa maliliit na dosage. Paliwanag ng doktor. Ang sacrifice dilemma ay biglang naging malinaw kay Mateo. Habang siya ay nagtatrabaho ng malayo upang bigyan sila ng magandang buhay, ang kanyang sariling ina ang dahan-dahang pumuputol. Sa hininga ng kanyang asawa, sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang bawat sentimong ipinadala niya ay naging pambili ng kamatayan para kay Elena. Doc, heto po. Inilabas ni Mateo ang plastic mula sa kanyang bulsa. Ito po ang nahanap ko sa gamit ng anak ko. Baka makatulong ito para malaman niyo kung anong antidote ang kailangan niya. Kinuha ng doktor ang plastic at mabilis na tumango. Malaking tulong ito, Mr. Cruz, ngunit kailangan kong maging tapat sa iyo. Dahil sa tagal ng exposure ni Elena sa chemical na ito, ang kanyang puso ay masyadong mahina na. Kung makaligtas man siya, maaring hindi na siya maging katulad ng dati. Naiwan si Mateo sa hallway. Ang bawat tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila isang panunumbat. Tiningnan niya ang pinto ng ICU kung saan nakahiga ang kanyang asawa at ang kanyang anak na muling nakaidlip sa silya. Ang paghihiganti ay wala na sa kanyang isipan. Ang tanging hangad niya ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya mula sa mga kamay ng mga taong itinuring niyang sariling dugo. Ang golden moment ay nang makuha ni Mateo ang isang maliit na rosaryo mula sa kanyang bulsa. Ang rosaryong ibinigay sa kanya ni Elena bago siya umalis patungong ibang bansa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang bawat butil nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang susunod na kabanata ng kanilang pagdurusa. Ngunit ang katahimikan ng ospital ay biglang nabasag nang tumunog ang alarm sa loob ng ICU. Mabilis na nagtatakbo ang mga nurse at doktor papasok sa silid ni Elena. Kasabay nito, naramdaman ni Mateo ang isang matalim na presensya sa kanyang likuran. Isang familiar na boses ang bumulong sa kanyang tainga, kasing lamig ng kamatayan. Huli na ang lahat, Mateo. Ang huling dose ay nasa baso ng tubig na iniinom ni Angelo kanina habang natutulog ka. Naniga si Mateo. Lumingon siya at nakita si Jojo na nakasuot ng nurse gown. May nakakalokong ngiti sa kanyang muka bago mabilis na naglaho sa dami ng mga taong nagtatakbuhan sa hallway. Ang cliffhanger ay hindi lamang ang buhay ni Elena na muling nasa panganib, kundi ang buhay ni Angelo na ngayon ay dahan-dahang nawawala ng kulay ang mga labi habang nakasandal sa balikat ni Mateo. Ang pinakamatinding bangungot ay hindi ang dilim, kundi ang makitang dahan-dahang nawawala ng kulay ang mukha ng iyong sariling anak sa loob ng iyong mga bisig. Ang bawat hibla ng lakas ni Mateo ay tila naging abo nang maramdaman niya ang biglang paglamig ng mga kamay ni Angelo. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang paligid ay naging isang malabong anino, habang ang tanging malinaw sa kanya ay ang nakatatakot na ngiti ni Jojo bago ito mabilis na lumiko sa dulo ng pasilyo. Angelo! Ana, gising! Angelo! Hiyaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay pumalahaw sa loob ng ospital, isang tunog na punong-puno ng pagdurusa na tila bumibiyak sa katahimikan ng gabi. Pinuhat niya ang bata at mabilis na tumakbo patungo sa emergency room. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakbo sa ibabaw ng mga bubog. Bawat segundo ay tila isang taon. Ang injustice engine ay muling nagnalit sa kanyang dibdib. Bakit ang isang batang walang malay ay kailangang magbayad sa mga kasalan ng hindi nga ginawa? Bakit ang kasakiman ni Luz Viminda ay kailangang umabot hanggang sa huling hininga ng kanyang apo? Tulong! Ang anak ko! Nalaso ng anak ko! Sigaw ni Mateo sa mga nurse na mabilis na sumalubong sa kanya. Agad na kinuha ng mga medical staff si Angelo mula sa kanya.
Nakita ni Mateo kung paano dinala ang kanyang anak sa isang kama. Ang maliliit na binti nito ay nakalaylay na tila isang manikang wala ng buhay. Ang golden moment ay nang makita ni Mateo ang isang maliit na laruan ni Angelo na nahulog mula sa bulsa nito. Isang munting robot na gasgas na sa kaluluma, ang tanging proteksyon ng bata sa kanyang mga panaginip. Sa kabilang dako, ang mga pulis na nagbabantay sa ospital ay mabilis na rumespond. Narinig ang mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa semento at ang mga utos na nagmumula sa mga radyo. Naharang si Jojo sa fire exit. Ang kanyang nurse gown ay punong-puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang maramdamang wala na siyang takasan. "Bitawan niyo ako! Wala akong ginagawa! Kasalanan ito ni Mateo!" Sigaw ni Jojo habang idinidikit ang kanyang mukha sa malamig na pader. Ang tunog ng paglalapat ng bakal na posas ay tila huling hatol sa kanyang kasamaan. Bumalik si Mateo sa labas ng ER. Ang kanyang mga kamay ay nakasandal sa pader. Ang kanyang noo ay nakadikit sa malamig na tiles. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panunumbat. Naalala niya ang bawat beses na pinagtanggol niya ang kanyang ina laban kay Elena. Naalala niya ang bawat beses na nanahimik siya sa gitna ng pang-aapi. Ang bawat katahimikan niya noon ay naging sandatan na ngayon ay sumusugat sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang oras, lumabas ang doktor na nag-asikaso kay Angelo. Ang mukha nito ay punong-puno ng pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. "Mr. Cruz, nailabas na namin ang lason sa katawan ni Angelo. Masuwerte dahil kaunti lamang ang nainom niya at mabilis ang inyong aksyon. Ngunit kailangan pa rin siyang obserbahan dahil sa epekto ng chemical sa kanyang murang katawan," paliwanag ng doktor. Napasandal si Mateo sa silya. Ang kanyang hininga ay dahan-dahang nagbabalik. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Naalala niya ang kanyang asawa. "Dok, ang asawa ko po, si Elena. Kumusta po siya?" Tumingin ang doktor sa pinto ng ICU. "Ang iyong asawa ay nagpakita ng milagro, Mateo." Sa gitna ng pag-aagaw buhay ni Angelo, tila narinig ni Elena ang hiyaw mo. Ang kanyang heart rate ay biglang tumaas at naging stable. Ang lason sa kanyang dugo ay dahan-dahan ng nalalabanan ng mga gamot na ibinigay namin. Isang emotional pacing ang bumalot kay Mateo. Mula sa matinding takot patungo sa isang ligayang hindi niya maipaliwanag. Ang pag-asa ay tila isang maliit na kandila na muling sumiklab sa gitna ng malakas na bagyo. Ngunit bago pa man niya mapasalamatan ang doktor, lumapit ang isang pulis sa kanya. Bit-bit ang isang gamit na nakuha mula kay Jojo. Isang itim na notebook. "Mr. Cruz, nakuha namin ito sa gamit ni Jojo. Mukhang hindi lang ito tungkol sa lupa. May listahan dito ng lahat ng insurance policies na kinuha ng iyong ina sa pangalan mo, ni Elena at ni Angelo, na siya ang benepisyaryo," sabi ng pulis. Nanigas si Mateo. Binuksan niya ang notebook at ang bawat pahina ay tila isang kontrata sa impyerno. Ngunit ang pinaka-nakapanging ilabot ay ang huling pahina, kung saan may isang pangalang hindi niya inaasang makikita. Ang pangalan ng kanyang sariling ama na matagal lang sinabi ni Luz Viminda na namatay sa aksidente. Sa tabi ng pangalan nito ay may nakasulat na petsa, ang petsa bukas, at ang address ng isang pribadong mental asylum sa labas ng lungsod. Ang cliffhanger ay hindi lamang ang buhay ni Elena at Angelo, kundi ang katotohanang ang lahat ng akala ni Mateo tungkol sa kanyang nakaraan ay isang malaking kasinungalingan. Ang tunay na demonyo sa loob ng kanilang tahanan ay may mas malalim pang lihim na itinago sa loob ng mahabang panahon. "Buhay pa ang tatay ko?" bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at hindi pagsidlan na galit. Ang pinakamasakit na libingan ay hindi ang nasa ilalim ng lupa, kundi ang mga buhay na pilit na ibinabaon sa limot para lamang sa kasakiman ng iba. Hawak ni Mateo ang itim na notebook habang ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panghinginig. Ang bawat pahina ay tila isang dokumento ng sumpa.
Sa gitna ng malamig na hallway ng ospital, naramdaman ni Mateo na ang lahat ng pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho na. Ang inang itinuring niyang santo, ang inang pinag-alayan niya ng bawat patak ng pawis sa ibang bansa, ay isang arhitekto ng kasinungalingan. Attorney Salvador, bantayan niyo po si Angelo at si Elena. Kailangan kong pumunta sa address na ito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Pabulong na sabi ni Mateo, ang boses ay puno ng determinasyon na hinaluan ng takot. Mag-iingat ka, Mateo. Ang mga taong kayang pumatay ng dangal ay mas mapanganib kaysa sa mga taong pumapatay ng buhay. Paalaala ng abogado. Nagmaneho si Mateo patungo sa labas ng lungsod, sa isang lugar na tila kinalimutan na ng sibilisasyon. Ang ulan ay tumitila na, ngunit ang amoy ng basang lupa ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga sikretong pilit na ibinabaon. Pagdating niya sa lumang gusali ng asylum, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang bawat hakbang niya sa hallway na amoy antiseptiko at kalawang ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraang hindi niya kailanman nakilala. Hinahanap ko po si Delphine Cruz. Ang sabi po sa records, higit 20 taon na siya rito, sabi ni Mateo sa matandang nurse sa reception. Tiningnan siya ng nurse na may halong awa. Ang lalaking walang bumibisita. Ang tanging nagbabayad ng kanyang kwarto ay isang babaeng nagngangalang Luzviminda. Ang sabi niya, baliw na ang asawa niya at mapanganib sa lipunan. Dinala si Mateo sa room 302. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatitig sa kawalan. Ang mukha nito ay kasing putla ng pader at ang mga mata ay may bakas ng matinding pagod at lungkot. Pagkakita sa mukha nito, tila nakita ni Mateo ang sarili niyang refleksyon makalipas ang 30 taon. Tay? Itay? Mahinang tawag ni Mateo. Lumingon ang matanda. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang golden moment ay nang dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Mateo. Mateo? Ang anak ko. Lumaki ka na. Dito nalaman ni Mateo ang lahat. Hindi baliw si Delphine. Noong bata pa si Mateo, natuklasan ni Delphine na nagnanahaw si Luzviminda sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Imbes na magbago, pinainom ni Luzviminda si Delphine ng mga chemical na unti-unting sumira sa kanyang nervous system. Idineklara itong patay sa dokumento upang makuha ang insurance. At ipinakulong sa asylum na ito habang buhay. Ang emotional gut punch ay tumama kay Mateo nang mapagtanto niyang ang lahat ng perang ginamit sa kanyang pag-aaral. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay galing sa dusa ng kanyang ama at sa nakaw na yaman. Ang kanyang buong buhay ay isang blood money na pinatulo ni Luzviminda. Bumalik si Mateo sa ospital, bitbit ang kanyang ama. Pagdating niya, isang balita ang sumalubong sa kanya. Gising na si Elena. Mabilis siyang pumasok sa ICU. Nakita niya ang kanyang asawa, may suot na oxygen mask. Ngunit ang mga mata ay dilat na at nakatitig sa kanya. Lumapit si Mateo at hinawakan ang kamay ni Elena. Mahal, nandito na ako. Ligtas na si Angelo. Ligtas na tayong lahat. Hikbi ni Mateo habang inilalapat ang kanyang no sa kamay ng asawa. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Bagamat hindi pa siya makapagsalita, ang pagpisil niya sa kamay ni Mateo ay sapat na upang sabihing, tapos na ang bangungot. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, isang tawag mula sa presinto ang dumating. Si Luzviminda ay nagwawala sa loob ng selda. Tumang-i itong kumain at hinihiling na makita si Mateo. Sinasabi nitong may huli pa siyang regalo na hindi pa nabubuksan ni Mateo. Isang bagay na nakatago sa ilalim ng pundasyon ng kanilang lumang bahay. Mateo, huwag kang pupunta. Pakapatibong lang yan. Pigil ni Elena, ang boses ay kasing hina ng kalansing ng hangin. Ngunit alam ni Mateo na kailangan niyang tapusin ang lahat. Ang cliffhanger ay hindi ang panibagong banta,
kundi ang katotohanang habang binubungkal ni Mateo ang ilalim ng kanilang bahay kasama ang mga pulis, isang metal na kahon ang nahanap nila. Sa loob nito ay hindi pera, kundi ang mga liham ng kanyang ama na hinarang ni Luz Viminda sa loob ng 30 taon at isang maliit na botelya ng lason na may pangalan ng susunod na biktima. Ang pangalang nakasulat sa botelya ay hindi Elena, hindi Angelo, kundi si Mateo. Ang pinakamasakit na kamatayan ay hindi ang pagtigil ng pintig ng puso, kundi ang malaman na ang tanging taong dapat ay nagmamahal sa iyo ng walang hanggan ay handa ka ring patayin para sa sariling pakinabang. Nakatitig si Mateo sa maliit na botelyang nakuha mula sa ilalim ng pundasyon ng kanilang bahay. Ang kanyang pangalan, Mateo, ay nakasulat sa isang kupas na masking tape, nakadikit sa salamin na tila isang sumpa. Ang bawat titik ay sulat kamay ng kanyang ina, ang parehong kamay na naghaplos sa kanya noong siya ay sanggol pa, ang parehong kamay na nagluto ng kanyang mga paboritong pagkain. Ngunit na iyon, ang kamay na iyon ang nagtakda ng petsa ng kanyang paglalaho. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang alikabok sa kanyang mga kamay mula sa paghuhukay ay tila naging abo ng kanyang nakaraan. Hindi lang pala si Elena ang target. Siya, ang sarili nitong anak, ay isa ring piraso sa chessboard ni Luz Viminda na handa nitong isakripisyo kapag naging hadlang sa kanyang kasakiman. Mateo, anak, kailangan na natin dalhin ito sa presento, mahinang sabi ni Delphine, ang kanyang ama. Nakatayo ito sa likuran niya. Ang boses ay nanginginig pa rin sa panghihina, ngunit puno ng pag-unawa. Huwag mo nang hayaang saktan ka pa niya. Tapos na ang kanyang kapangyarihan sa atin. Tumayo si Mateo, bit-bit ang metal na kahon. Sa loob nito, ang mga liham ni Delphine na hindi kailanman nakarating sa kanya ay tila mga tinig mula sa kinalimutang mundo. Tay, paano niya ito nagawa? Anak niya ako. Ang taong sinasamba ang salapi, Mateo, ay walang pamilya. Tanging ang sarili lamang niya ang kanyang Diyos, sagot ni Delphine. Nagpunta si Mateo sa presinto para sa huling pagkakataon. Nakita niya si Luz Viminda sa likod ng rehas. Wala na ang marangyang duster. Wala na ang mga gintong alahas. Ang matanda ay mukhang isang gusgusing anino ng kanyang dating sarili. Ngunit nang makita niya si Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlisik pa rin sa galit. Narito ka na ba para palayain ako, Mateo? Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin, wala kang narating. Sigaw ni Luz Viminda. Ang kanyang boses ay pumapaos sa loob ng selda. Hindi nagsalita si Mateo. Dahan-dahan niyang inilabas ang botelyang may pangalan niya at idinikit ito sa rehas. Ang golden moment ay ang biglang pagtahimik ni Luz Viminda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay nanginig. Ang maskara ng pagiging biktima ay tuluyang nahulog. Pinalitan ng isang hubad na takot. Nay, nahanap ko na ang regalo mo. Bakit ang pangalan ko ang nakasulat dito? Mahinang tanong ni Mateo. Ang boses niya ay walang galit, tanging isang malalim na pagod. Ganon ba kababa ang halaga ko sa iyo? Mas mahalaga ba ang insurance kaysa sa buhay ko? Umatras si Luz Viminda, napasandal sa malamig na pader ng selda. Hindi mo naiintindihan. Kailangan ko ng pera para sa atin. Para hindi tayo maghirap. Hindi, Nay. Kailangan mo ng pera para sa sarili mo, putol ni Mateo. Mula sa araw na ito, patay na ang Mateo na kilala mo. Ang Mateo na handang magpakabulag sa utang na loob ay wala na. Pananagutan mo sa batas ang lahat ng ginawa mo. Kay tatay, kay Elena, kay Angelo, at sa akin. Tumalikod si Mateo at naglakad palabas. Hindi pinapansin ang mga hiyaw at mura ni Luz Viminda na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagkatapon ng isang mabigat na pasanin na binuhat niya sa loob ng 3 dekada. Pagbalik sa ospital, ang sikat ng araw ay tumatagos na sa bintana ng kwarto ni Elena.
Ang healing moment ay nang makita ni Mateo ang kanyang ama na nakaupo sa tabi ni Angelo, nagkukwento tungkol sa mga bituin. Si Elena naman ay nakaupo na sa kama, bagamat may oxygen pa rin, ang kulay sa kanyang mga pisingi ay dahan-dahan nang bumabalik. Lumapit si Mateo at nakiupo sa tabi nila. Kinuha niya ang kamay ni Elena at ang maliit na kamay ni Angelo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang hangin sa paligid nila ay malinis. Wala ng lason, wala ng lihim, wala ng takot. Magsisimula tayo muli, bulong ni Mateo. Malayo rito, sa isang lugar na walang nakakaalam sa ating nakaraan. Tayo, si Itay, at ang ating bagong buhay. Ngunit habang sila ay nagpaplano ng kanilang pag-alis, isang nurse ang kumatok sa pinto. Mr. Cruz, may dumating pong sulat para sa inyo. Mula daw po sa abogado ni Ginang Luz Viminda. Tungkol daw po sa isang trust fund na hindi nyo alam. Napatigil si Mateo. Ang cliffhanger ay hindi ang pera, kundi ang katotohanan kahit sa loob ng kulungan, tila may isa pang huling alas si Luz Viminda na maaaring magpabago sa kapalaran ng kanilang pamilya. Isang lihim na nakatago sa pangalan ni Angelo. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bigat ng ginto sa iyong bulsa, kundi sa gaan ng konsensya sa loob ng iyong dibdib. Binuksan ni Mateo ang sobrang iniwan ng abogado. Sa loob nito ay hindi lamang mga dokumento ng trust fund, kundi isang huling sulat mula kay Luz Viminda. Isang sulat na isinulat nito bago pa man siya mahuli ng mga pulis. Ang bawat salita sa papel ay tila bakas ng isang pusong nabulag ng kasakiman. Pilit na ginagawang katwiran ang mali para magmukhang tama. Mateo, basa ni Mateo sa kanyang isipan. Ang perang nasa trust fund na ito para kay Angelo ay galing sa bawat sakripisyo ko. Huwag mo itong itapon. Ito ang tanging paraan para hindi maranasan ng apo ko ang hirap na naranasan ko. Pinrotektahan ko lang ang ating kinabukasan. Napatitig si Mateo sa halagang nakasulat. Napakalaki nito. Sapat na ito para pag-aralin si Angelo sa pinakamahal na paaralan at para mabuhay sila ng marangya habang buhay. Ngunit habang tinititigan niya ang mga numero, ang tanging nakikita niya ay ang maputlang mukha ni Elena sa ICU, ang mga pasa sa braso ni Angelo, at ang mga taon na ninakaw mula sa kanyang ama sa loob ng asylum. Mateo, anong gagawin natin? Mahinang tanong ni Elena. Nakatayo na siya sa tabi ni Mateo. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng asawa. Bagamat may kahinaan pa, ang kanyang mga mata ay puno na ng liwanag. Tumingin si Mateo kay Delphine na kasalukuyang tinuturuan si Angelo na maglaro ng sungka sa balkonahe ng ospital. Ang tawanan ng maglolo ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Mateo sa buong buhay niya. Hindi natin kailangan ang perang ito, Elena, mariing sabi ni Mateo. Ang perang ito ay galing sa lason. Galing ito sa pagbebenta ng dangal at buhay. Hindi ko hahayaang lumaki si Angelo sa ilalim ng anino ng kasamaang ito. Sa tulong ni Attorney Salvador, nagdesisyon si Mateo. Ginamit nila ang bahagi ng pera para sa rehabilitasyon ni Delphine at sa pagpapagamot ni Elena. Ang natitirang malaking bahagi ay ibinigay nila sa isang pundasyon na tumutulong sa mga biktima ng domestic abuse at sa mga matatandang inabandona sa mga institusyon. Pinili ni Mateo ang katarungan kaysa sa kasakiman. Pagkaraan ng isang buwan, dumating ang araw ng kanilang paglisan. Iniwan nila ang lumang bahay na puno ng mapapait na alaala. Habang nagmamaneho si Mateo palayo sa lungsod, nakita niya sa side mirror ang unti-unting paglalaho ng gate ng kanilang dating tahanan. Wala siyang naramdamang pagsisisi. Tay, saan tayo pupunta? Tanong ni Angelo mula sa likuran. Masaya itong nakadungaw sa bintana. Sa isang lugar kung saan palaging sumisikat ang araw, anak. Sagot ni Mateo, sabay tingin kay Elena na nakangiti sa kanyang tabi. Tumigil sila sa isang maliit na bayan sa tabing dagat sa Batangas. Ang lupang pilit na kinukuha ni Luz Viminda noon.
Ngunit ngayon ay magsisilbing kanilang bagong kanlungan. Ang golden moment ay nang sabay-sabay silang naglakad sa buhanginan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Hinawakan ni Delphine ang kamay ng kanyang apo, habang si Mateo naman ay inakbayan si Elena. Sa loob ng selda, narinig ni Luz Viminda ang balita tungkol sa pagbibigay ni Mateo ng pera sa charity. Humagulgol siya ng malakas, hinahampas ang rehas, isinisigaw ang kawalan ng utang na loob ng kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nakikinig. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang alingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng bilangguan. Ang kanyang karma ay hindi lamang ang rehas, kundi ang katotohanang namatay siya sa paningin ng kanyang pamilya bago pa man siya pumanaw sa mundo. Makalipas ang 1 taon, ang buhay sa Batangas ay naging payapa. Si Mateo ay nagbukas ng isang maliit na construction firm na kilala sa katapatan. Si Elena ay ganap ng gumaling at ngayon ay nagtuturo sa mga bata sa kanilang komunidad. Si Delphine naman ay naging tanyad na hardinero sa kanilang bakuran. Itinatanim ang mga bulaklak na sumisimbolo sa bagong buhay. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit si Mateo, nakita niya ang huling liham na isinulat niya para sa kanyang ina sa kulungan. Hindi niya ito ipinadala, ngunit binasa niya itong muli para sa kanyang sarili. Nay, pinatawad na kita. Hindi dahil tama ang ginawa mo, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Malaya na kami. At sa wakas, malaya na rin ako sa utang na loob na ginamit mong kadena. Naway mahanap mo ang kapayapaan sa gitna ng iyong pagsisisi. Sinunog ni Mateo ang sulat at ang mga abo nito ay tinangay ng hanging dagat.